Gaganaping national consultation for the promotion of policies on aging in the Philippines, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development. Yusek Bersales, magandang tanghali po. Yusek? Yusek Bersales? Subukan natin i-unmute. Yusek, baka nakamute po yung inyong video. Yes. Yes. Yusek. Magandang tanghali, Sir Josh and Asik Weng. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Yusek, una po sa lahat, kailan po gaganapin itong national consultation ng CPD kasama ang UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific? At ano po yung pangunahing layunin at kahalagahan nito? Salamat. Ang ating pong consultation, nakasama po ang ating mga UN Regional Office for Asia Pacific, yung UNESCAP, ay gaganapin po bukas, Sir Josh. At pagkatapos niyan ay magkaroon pa ng isa pang consultation on universal healthcare naman. Ang layunin po nito ay na mapag-usapan natin dito sa Pilipinas kasama ang ating mga kababayan at ang iba pang mga nationalities galing sa Asia Pacific region tungkol sa pulisiya ng Pilipinas para sa mga tumatanda na. So ito yung mga policies natin for senior citizens and older persons. At mahalaga po ito kasi dumadami na po ang ating older persons or senior citizens at kailangan mapag-usapan ano yung mga pulisiya na ginagawa natin para sa kanila. Ano pa kaya ang kulang na kailangan natin gawin? At pag-uusapan din po namin kung ano po yung mga best practices ng ating mga local government units. So kasama po sa aming mga diskusyon ay ang isang visit po sa Taguig para makita ng mga ating foreign participants paano na ibibigay ng local government unit, specifically ng Taguig, yung mga serbisyo at mga impormasyon para sa ating senior citizens. Yusek, sa datos po ng CPD, gaano po ba kabilis yung pag-shift ng age structure ng Pilipinas at ano yung pinakamalaking hamon na dulot nitong pagsapit ng taong 2030? Kung sinasabi natin na lumalaki yung ating aging, ibig sabihin po ba nito maganda yung kalusugan ng ating mga senior citizens dahil hindi ganun kadami, hindi ganun kabilis yung pagpanaw ng ating mga seniors? Yes, Asik Weng. So, ang ating pong paggalaw ng populasyon na age structure, kung gaano karami ang older persons at ang mga tinatawag nating working age at mga bata, ay ang masasabi ko ay every 5 years, talagang dumadami na po ang ating older persons or yung 65 and above. So, hindi po senior citizen ang tinitingnan namin dito, Asik Weng, yung 65 and above. Ngayon po, noong 2020 sa ating census, mga 5% lang po ang 65 and above. Pero, ating pong pinoproject na sa 2030 ay papalo na siya ng 7%. At according to the United Nations, pag pumalo na ng 7%, ang mga 65 and above, considered na aging ang population ng Pilipinas. Pero Asik Weng, hindi naman po tayo kasing bilis. Yes, ma'am. Okay. Yusek. Hindi po tayo kasing bilis ang pagtanda kumpara sa Thailand at saka sa Japan. Tayo po ay medyo mabagal kumpara sa kanila ang ating pagtanda ng ating populasyon. Okay. Yusek, dito po sa consultation na gagawin ninyo, ano po yung inaasahan ninyong outcome matapos po ito at ano po yung ano po ba yung mga objective ng CPD mula dito? Ang importante, Sir Josh, ay pagkatapos nitong consultation ay talagang mailista natin
ng Commission Population and Development kasama ang UNESCAP at ang other agencies tulad ng National Commission on Senior Citizens, ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Health. Mailista po natin kung ano pa yung kulang na dapat na ibigay natin sa ating mga senior citizens. You know, Sir Josh, marami na po tayong magagandang mga binibigay sa ating senior citizens. Kasi meron po tayong Senior Citizens Act na nagbibigay ng benefits sa mga senior citizens natin. Alam naman natin na dito sa ating expanded Senior Citizens Act ay may mga benefits. Tapos, tayo din ay nagkaroon ng PhilHealth na talagang lahat ng senior citizens, whether nagtrabaho sila or nag-contribute sila sa PhilHealth noon, ay may PhilHealth card. So, yun yung magaganda. Pero baka may kulang pa po na kailangan nating i-discuss. Ang isa ko nga po naisip ay yung digitalization effect sa mga older persons. Baka kailangan pa nating bigyan ng serbisyo na maturuan sila paano ma-avoid yung ma-scam at paano sila matuto na mag-online. Kasi eventually yung gobyerno ay paperless, contactless. So eventually, para tayo makapag-transact sa gobyerno, online na po. So kailangan po nating tingnan kung anong epekto nito sa mga senior citizens. So Yusek, bukod po sa mga nabanggit nyo kanina, no, ano-ano pa po yung sektor o ahensya ng gobyerno yung inaasang magkakaroon ng mahalagang papel sa interagency coordination para sa aging policy sa atin dito sa Pilipinas? Salamat po. Ngayon po, ang pinag-uusap, ang mga nag-uusap ay kami po, Commission Population Development, kasama ang National Commission on Senior Citizens, along with the local government units. Siyempre, very important po ang PhilHealth at saka Department of Health. Ito po yung mga sektor na kailangang kasama namin. Pero meron din po kaming gustong kausapin din ang TESDA kasi nagpo-promote po tayo ng lifelong learning. So kailangan malaman natin kung ano pa kaya yung mga skills na maibigay sa ating senior citizens para sila ay maging active pa rin even if nag-retire. Baka meron pa silang pwedeng gawing pagkakakitaan kahit sila ay nag-retire ng karamihan. Okay. Yusek, you mentioned earlier na titingnan niyo po yung best practices ng mga LGU, particularly sa may Taguig. Like, how do you consider as well, paano po yung pag-aaral para malaman yung mga kulang pa na gustong makamit na benepisyo ng ating mga senior citizen? Do we conduct survey din sa ating mga senior citizens sa middle class, up to lalo na sa mga nasa laylayan? Marami po tayo, Sir Josh, na impormasyon na pwede na nating makuha sa mga survey ng Philippine Statistics Authority. Pero, yung mga very specific na mga gusto talaga ng ating mga older persons or senior citizens, ay wala po yan sa Philippine Statistics Authority. Pero, meron po tayong longitudinal study of aging in the Philippines na ginagawa ng ating University of the Philippines Population Institute. At dito po nakikita namin kung ano yung mga karamihan na problema ng mga older persons. So, aside from data from the government, nakukuha po natin yung mga ganyang impormasyon sa mga research studies ng ating academic institutions. Yusek, paano naman natin titiyakin o paano titiyakin ng CPD na yung mga recommendation na mabubuo sa konsultasyon ay may sasalin o may sasakatuparan sa aktual na programa at hindi lamang mananatili sa papel o polisiya? Naku, yan po talaga, Sir Josh, ang ating kailangan gawin, no? Kasi sa atin marami tayong magagandang plano. So, ang paano namin gagawin? Meron na po kaming mga interagency groups na kasamang iba't ibang ahensya para ilatag ang tinatawag nating implementation plan at saka monitoring of the conduct of actualizing yung mga plano. Lalo na po yung plano na ginawa ng National
Commission on Senior Citizens, actually meron na po silang report kung ano na nangyari sa mga plano para sa mga senior citizens. So yan po ay pinag-aaralan po namin. So may monitoring and evaluation, may datos, at saka may mga working groups na nag-meeting po para malaman kung ano na nangyari. At nasa midterm na po tayo ng ating administrasyon. So gusto po din namin na bago mag-2028 ay meron tayong report ng accomplishments ng mga planong ito. Aside from national agencies na nag-uusap-usap, Sir Jos, Asek Weng, kami po, ang CPD, ay talagang pumupunta sa mga LGUs. So doon, sa local government unit level, kami po ay nagpaplano at nagtitingin din ng mga plano mga LGUs para sa kanilang mga senior citizens at minomonitor, nagbibigay kami ng advice at minomonitor kung ano na po ang nangyayari sa serbisyo para sa mga senior citizens. So Yusek, ano naman po yung mga prioridad na issue sa pagtanda ng Pilipino na kailangang agarang tugunan? Bukod po sa nabanggit nyo kanina na kailangan ng digitalization, i-introduce sila dito sa paggamit ng mga gadgets para maiwasan silang maging biktima ng scamming. Pati po yung upskilling kung sila gusto pa rin magtrabaho kasi kaya pa kahit retired na po sila. As a Kweng, ang pinapromote po ngayon ng Commission on Population and Development ay intergenerational relationships. So kailangan po ay kasama ang ating mga senior citizens hindi lang sa kanilang pamilya, sa kanilang mga ginagawa, kundi sa komunidad. Na ang aming pong sinasuggest ay ang itong mga Office of Senior Citizen Affairs ay hindi lang magbigay ng mga benefits, kundi magkaroon sila, gumawa sila ng venues na ang mga senior citizens ay makipagsalamuha. For example, sa ating mga teenagers na pumupunta sa teen centers at sila ay talagang makasama ng LGU at mga ibang komunidad or sector sa LGU sa mga activities. So it's really promoting the participation of older persons in activities and communicating, connecting intergenerationally. Okay. Well, from your perspective, Yusek, paano po sa tingin ninyo may sasama ng gobyerno yung usapin ng aging pagdating sa development plans on a national level at sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan? Sir Jos, meron na po tayong Population and Development Plan of Action na alam na ninyo. So kasama po dyan sa Plan of Action ang participation ng ating older persons. At yan ay kasama din sa ating Philippine Development Plan na ang Commission on Population and Development ay nagre-report din sa DepEd. So talaga pong sinasama sila. So Yusek, nabanggit niyo po yung Taguig. Pwede po ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga best practices o matagumpay na local initiatives na pwedeng tularan ng iba pang LGUs? As a Kweng, number 1, na-impress po kami nung nagbisita kami sa Taguig kasi meron po silang dedicated na building para magbigay ng services para sa kanilang senior citizens. Ito ay 5-story building for senior citizens at karamihan sa kanilang mga serbisyo ay nandoon. So pag pumunta sa Taguig ang senior citizens, isang lugar lang yung kanilang pupuntahan. At hindi lang po ang mga serbisyo ang binibigay nila, kundi nagkakaroon na po sila ditong sinabi ko ng mga pag-uusap kung paano ma-involve ang kanilang mga senior citizens sa mga activities ng LGU. So, isa pa pong nakita namin ay ang kanila pong population office ay napaka-supported po ng kanilang mayor. Nakita po namin na pag si mayor ay full support sa kanilang population office, ay talagang maganda pong serbisyo na naibibigay sa mga senior citizens. Of course, yung kanilang pong legislative, yung kanilang mga sangguniang bayan ay full support din sa pagbibigay ng budget. So ito yung mga gusto naming ipakita, suporta ng mayor, suporta through budget,
infrastructure for senior citizens kung saan sila pupunta para bang one-stop shop. At hindi lang benepisyo, kundi pagbibigay ng impormasyon at pagbibigay ng oportunidad na ang mga senior citizens ay makasali sa mga aktibidades ng LGBT. Okay, Yusek, nabanggit mo kanina yung actualization ng mga plano. Balikan ko lang po kanina yung bilanggit yung monitoring. Paano po yung magiging proseso dito at follow-up mechanisms ng CPD para matiyak na nasusunod at nasusukat ang mga commitment na mabubuo pagkatapos ng pulong? So, ang ginagawa po namin, Sir Josh, ay meron kaming monitoring and evaluation framework kung saan nakalista kung ano yung mga indicators, kung paano ma-monitor yung mga actualizing ng mga plano. And syempre, pag nalista na po namin yung indicators of monitoring, ay datos na ang next namin. Ang next dyan ay analytics, analysis of what's going on. And next is talking to those concerned para makapag-act sila kung sasabihin namin, medyo mabagal yata ito, medyo hindi yata kagandahan na ang mga health status ng mga older persons. So yan po yung proseso po namin. Okay, ma'am, mensahe niyo lang po sa publiko tungkol sa kahalagahan ng maagang paghahanda ng bansa sa pagtanda ng ating populasyon, lalong-lalo na po kung paano natin i-involve ang ating mga seniors po. Yes, Ate Gwen, hindi ko na rin mabuting question mo. Pwede pakiulit? Opo, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan at paano natin sila sasabihin sa kanila yung kahalagahan nitong maagang paghahanda sa pagtanda ng ating populasyon. Maraming salamat, Ate Gwen. Ang mensahe ko po ay ididiretso ko po sa ating mga older persons, sa mga senior citizens na sana ay nakikinig sa atin ngayon. Kasi yung mga pag-uusap namin sa paghahanda sa aging ng ating Pilipinas ay, nako, na marami na kaming mga pag-uusap sa mga bawat iba't ibang ahensya. So ang gusto ko pong mensahe ngayon, diretso po, mga kababayan kong kasama ko po na senior citizens na, tayo po ay makisali sa mga ginagawa sa ating mga komunidad. Tayo po ay lumabas ng bahay, mag-involve, kausapin natin yung ating mga kabataan, at so ibigay natin yung wisdom natin na nakuha through the years. Let us be involved. Let us take care of our health. But at the same time, let us expand still what we can do for our communities. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, Yusek. Maraming salamat, Sir Josh.